Nagulantang ang buong bansa sa sunod-sunod na post ni Claudine Barreto na parang isang bagyong walang inihanda. Bumagsak sa katahimikan ng Facebook at social media. Sa isang aglip, ang dating kilalang palaban at masayang aktres ang naging sentro ng kontrobersiya at tensyon, dala ang galit at pangangalaga sa kanyang mga anak. Ang lahat ay nagsimula sa kanyang unang post, puno ng babala at damdamin. "This is the first and last time I'm going to say this. Bastusin nyo anak kong si Yomi. Hahabulin ko kayo at mananagot kayo sa akin at sa daddy niya. Huwag nyo antayin magalit daddy niya. Nanay ako. Tumigil kayo lahat." Ito hindi lamang simpleng babala. Ito ay isang paninindigan ng isang ina na handang protektahan ang kanyang anak sa sinumang manghasik ng problema o panggigipit. Sa kasunod na post, ang kanyang galit ay tumitindi. Pinangalanan niya ang mga sangkot. "Milano at Ana, leave my children alone. You are both delusional, going behind my back." Ang kanyang mga salita ay may kasamang banta at malinaw na may nakahandang kaso sa legal system. Dito lumitaw ang isang reality na mas malalim kaysa sa simpleng social media quarrel, ang proteksyon ng pamilya laban sa panlabas na banta. Hindi naglaon humingi si Claudine ng tulong sa kanyang mga taga-suporta, ang tinaguriang Claudinians. Pero kung na-question ito ni Christopher Min, na ayon sa kanya, si Claudine pa daw ang parang lumalabas na biktima. Ang bawat payag ay may halong desperasyon, mga takot at pangangalaga na nagpapakita na sa kabila ng kanyang pagiging artista, isa rin siyang ina nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng seryosong tono, lumitaw ang isang masalimuot na web na relasyon at intriga. Ang boyfriend niyang si Milano Sanchez, kasama ang iba pang pangalan tulad nina Ana at Marisol, ay naging bahagi ng kanyang galit. Ang dating sweet na relasyon ay tila nagbago sa iyip ng hangin mula sa mga larawan ng pagmamahalan ay lumipat sa tensyon at public warnings. Ang bawat post ay nagbukas ng pinto sa spekulasyon, sa kwento ng betrayal, misunderstanding at galit. Ayon pa kay Christopher Min, walang karapatan magpanggap si Claudine na siya lang naman ang gumagawa ng sarili niyang problema at bakit daw kailangan pang idamay si Milano. Ang mga netizens ay litong-lito at takot. Nagtataka kung ano ang tunay na pagdadaanan ni Claudine Barreto. Ang mga naunang post, bagamat nabura na, ay na-screenshot at kumalat na sa social media. Marami ang nag-alala sa mental state ng aktres, ang paulit-ulit na galit, ang pagkakumpara sa sarili, sa mga kaaway, at ang damdaming hindi mapigilan ay tila isang eksena mula sa teleserye. Sa kanyang pangatlong post, mas malinaw ang desperasyon. Hindi lang ito simpleng social media drama, ito ay isang panawagan para sa protection, para sa katahimikan, at para sa respeto ng pamilya. Sa panig naman ng mga observers, maraming komento ang nagsasabing ang ganitong klase ng social media activity ay maaring epekto ng stress, mga grief, at overexposure sa publiko.